Magandang hapon po sa ating lahat. Isa na naman pong mapagpalang hapon ang sumahatin sa ating muling pag-aaral ng kanyang salita. Purihin po ang Panginoon sa mga buhay ninyo na laging nakasubaybay na ating gawain. Alam ko na ang Panginoon ang siyang nagbibigay sa inyo ng kalakasan, pati yung panahon na ipinagkakaloob nyo sa ating pag-aaral. Kasi nga po ay napapanahon yung ating pag-aaral kasi nabigyan tayo ng pagkakataon ng opportunity ng Panginoon na tayo ay makapag-aral at makadagdag sa ating kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Purihin po ang inyong mga buhay. At ganoon din po, mapagpalang hapon din po sa lahat pa ng mga makakanood, makakapakinig ng Bible study na ito. Kasi po nung nakaraan, nung matapos po tayo, nung Miyerkules, ang bilang po ng Diyos ay 36 lamang. Pero hanggang ngayon po ay bumibilang. Marami pa po nagwa-watch nung ating nag-review. 97 na tayo. Ha? 97. Umabot na raw po tayo ng 97. Sayang, kulang pa ng tatlo para maging 100. Kasi po, hindi naman po kagad nakakapanood yung iba. Siyempre, may ginagawa sila. Kaya yung last po nating gawain ng Miyerkules ay umabot na po ng 97 and counting. Ano po? Kalahati nasa abroad. At kalahati daw po ay mga nasa abroad. Kasi po yung isa nating kapatid na si Lucy at saka si Marcia nasa Dubai at saka sa Abu Dhabi ay nag-share o nagwa-watch party. At ito po yung kanilang sinishare na yung ating gawain. Kaya nga po, purihin ng Panginoon dahil yung pag-aaral natin ay nakakaabot sa ibang bansa. Purihin ng Panginoon doon sa mga buhay ng yung dalawa yun na yun. O maring yung iba pa na nasa abroad na natin nag-join sa atin. Kung iniwawat parte niyo po yung ating gawain, ay makakaabot po sa ibang. Kayo po ang magiging tool, magiging kasangkapan ng Diyos na yung mga taong nasa paligid ninyo, lalo na't mga friend ninyo, ay makakaalam ng salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay. Sino pa po yung bago? Si Kuya Ed Cabrera. Maring isa rin si Kuya Ed ang nag-share ng gawaan natin ito para yung mga ibang kasama niya sa trabaho ay makaunawa ng salita na ito. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po ay nagtataka ako ba't ito ang nahihanda ko. Pero ito po ay may tuturing natin na sa hanay ng salvation. Ano po? Purihin po ang Panginoon. Ating pong paksa ay ang personal na pagtalikod sa Diyos. Paano po naging salvation ito? Mamaya po ay ating malalaman kung paano natin mailalagay ito sa salvation. Ano po? Yung personal na pagtalikod sa Diyos. Amen? Purihin po ang Panginoon. Ang ating pong teksto ay matatagpuan natin o mababasa natin sa aklat ng Hebreo, chapter 3, verse 12. Ang sabi po, mabasahin ko na po. Sa mga may Bible po, hanapin niyo po ang Hebreo, chapter 3, verse 12. Isang verse lang po yon. At yung wala po ay sumunod na lamang po sa aking pagbabasa. Ang sabi po sa verse 12, ang sabi, mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Kaya nga po, ang title natin o paksa natin ay personal na pagtalikod sa Diyos. Ulitin ko po yung ating teksto para sa kapakinabangan ng mga ngayon pa lamang magbubukas ng kanilang
Bible at saka ngayon pa lamang mga katungay. At sabi po sa Hebreo chapter 3 verse 12, mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang talikdan ang Diyos na buhay. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita na ating nabasa. Tayo po ay manalangin. Muli, Panginoon, sa iyong kapangyarihan at kabanalan, kami lumalapit at mihingi ng iyong gabay at patnubay sa aming pag-aaral ngayong hapon. Tunay nga po, Panginoon, na napapanahon yung aming mensahe, yung iyong mensahe para sa amin upang, Panginoon, kami ay magkaroon ng pag-aalaala o isang reminder sa amin buhay, Panginoon, ang iyong inihanda upang aming malaman at mapag-aralan. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo. Alam namin, Panginoon, na sa hapong ito ay sasamahan mo kami sa aming gawain. Sapagkat ang sabi mo, isa o dalawang nagkakatipon sa iyong pangalan ay naroon ka upang kami ay gabayan, upang kami ay bigyan mo, ay bibigay mo ang iyong isipan at diwa upang ang salita mo, Panginoon, ay ganap naming maunawaan. Panginoon, tinataas ko po sa iyo ang lahat na po nakasubaybay ngayon sa ating gawain. Sila nga po, Panginoon, ang mga nauna, kay sila Teresita, kay Jocelyn, kay Teresa, Rosella, at kay Lucy, kay Juby Kinjo, kay Romel Santos, at kay Ed Cabrera. At sa lahat po ng hindi pa po sa lahat po makakasubaybay ng gawain ito, itinataas ko nga po, Panginoon, ang bawat isa na ibukas mo po ang mga isipan at mga puso nila. At ito nga pong salita mo at pag-aaralan namin ay tumimo sa aming mga puso. Sapagkat tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo, hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pinabayaan. Salamat po sa lahat ng iyong pagpapala. Itinataas namin ito sa iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Ang sabi ko nga po kanina, bakit ito ang aking naihanda? Kasi po, nung pagkatapos po natin ng gawain ng Miyerkules, kasi every other day na po yung ating gawain, nung mula magkaroon po tayo na malagay po tayo sa MECQ, ay ginawa na po natin every other day. Bali, ang ating gawain ay Sunday, Wednesday, and Friday. Ano po? Kaya susunod po natin sa linggo na. Bali po. Ay, bakit? Nung Miyerkules nga po, naigawa ko na kagad ito. Ang dali ko naigawa ito. Kasi nga po, parang, sabi ko ano po, kasi po, sumunod pong araw, Huwebes kahapon, ay aking kaarawan, kaya kaya sabi ko maghanda ako ng maaga para sa Biyernes. Nung inihanda ko po ito, ay bigla-bigla na lang itong pagbuklat ko ng Bible at napag-interesan kong basahin yung isang page na ito. At ito na nga po ang isinulat ko, pinagandaan ko. Hanggang sa kahapon, Miyerkules po ng hapon, natigil po ako ng mga alas 8 ng gabi. Tinuloy ko na lamang po ulit ng kahapon, ng alas 5 ng hapon, hanggang alas 8 ulit ng gabi. Kaya natapos ko po ng madalian. Kaya po rin po, Panginoon, dahil siguro ito ay isang paalaala para sa ating lahat. Bakit po naging personal na pagtalikod sa Diyos? Fact number 1. Bibigyan ko po kayo ng fact number 1. Ang pagtalikod ng isang tao sa Diyos ay maaari lamang mangyari sa mga dumanas na ng kaligtasan, bagong kapanganakan, at pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tignan niyo po, ang sabi po pala, yung itong pagtalikod sa Diyos ay only apply for those who have accepted our Lord Jesus Christ. Okay. Paano kaya, ang tanong ko naman, paano kaya para doon sa mga hindi pa sumasampalataya? Di po ba? Naisip niyo po yon? Kung ang mensahe natin ngayon ay yung pagtalikod sa Diyos, ay para lamang doon sa mga tumanggap
sa kanya. Sabihin, di ba sabi, kaya nga tumalikod, may tinalikuran, di po ba? Paano po yung hindi pa po tumatanggap? Wala naman silang tatalikuran. Di po ba ganon? Vice versa. Ano po? Pero pinyo po, mamaya po malalaman po natin kung bakit po napakahalaga. Ano po? Para po doon sa hindi pa tumatanggap sa Panginoon at para po doon sa tumanggap na sa Panginoon ay malalaman natin ano-ano kalalagyan natin. Amen? Yung po yung ating asahan sa ating buhay. Purihin po ang Panginoon. Ang sabi po sa Lucas 8:13, ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nitong may galak. Ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumitiwalag agad. Ito po yung sabi nga po, yung pananampalataya na tumimo sa hindi mabuting parte ng ating puso. Yung dumaon po yung pagsubok ay bigla pong nawala sa kanyang pananampalataya. Po. Kasi nga po, ang tao, ang pag-asa nila sa Diyos ay si Superman. Na pag sila po ay nangangailangan, sila po kagad ay matutulungan. Ano po? May mga ganong tao na kaya po, hindi ako tinulungan kagad ng Diyos. Nagtatampo na po. No? Kaya nga po yung mga ganitong tao, ang kanilang pananampalataya ay panandalian lamang. Kaya nga po ay sila ay tumatalikod agad sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Ang sabi po sa Hebreo chapter 6, verse 4, Hebreo chapter 6, verse 4 to 6. Kaya mananalito ako, parehong may 6. Ano po? Sapagkat paano pang makapagsisisi at mapapanumbalik ang mga tumatalikod. Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng kaloob ng langit at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Verse 5, nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating. Verse 6, kung sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaari pang mapagsisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at ibinibilad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Amen? Tinyo nga po. Ito nga po yung mga tumanggap na sa Panginoon at nakalasap na sila ng kabutihan ng salita ng Diyos, nakadama ng kapangyarihan ng Santo Espiritu. Tapos, paano nga sila, kung sila itatalikod, ay wala na raw po, ay hindi na sila maaari pang mapagsisi at mapanumbalik. Kaya nga po, napaka-importante po sa ating aral ngayon, kung sino po yung nasa Panginoon na, o tinanggap na ninyo ang Panginoon, o nasa biyaya na kayo ng Panginoon, o ang salita ng Diyos ay nasa inyo ng puso, hindi na po tayo dapat pupunta sa ganitong posisyon. Amen? Meron kagang advice, nag-a-advance na naman ako. Mamaya masasagasaan na naman yung ating, masasagasaan na naman yung ating baboy. Yun po ay, sa pack number 1, ang letter A po yun. Yung pagtalikod ng isang tao sa Diyos ay maaari lamang mangyari sa mga dumanas na ng kaligtasan ng bagong kapanganakan at pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Letter A po yun sa pack number 1. Sa letter B nga po, sa pack number 1, ito po, dalawang aspeto na may kinalaman sa pagtalikod sa Diyos. Dalawa daw po yung aspeto o kadahilanan kung bakit tumatalikod ang Diyos, ang tao sa Diyos. Amen? Ang sabi po ay theological. Theology. Ano po? Alam niyo ito, theology, the study of God dito Theology. The study of God.
Mahirap po. Nung ako po'y kumuha nito, ang baba ng grade ko sa theology. Ang baba po ng grade ko. Hindi ako nagkamali, 78. Theology. Ano po, apakahirap po eh. Ala ka palang libro eh. Ang sabi po, ano pa naman ako, medyo, tawag doon, makapagdebate. Para sa, ano, o talagang gano'n, mga gano'n ng sa theology, ano po. Ang sabi po, ang pagtanggi sa lahat ng katuruan ni Kristo. Yun po yung dalawang aspeto na may kinalaman sa pagtalikod ng Diyos. Number 1, theological. Ang pagtanggi sa lahat ng katuruan ni Kristo. Ano po? Yung pagtanggi. Ano po? 1 Timothy chapter 4 verse 1, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu sa huling panahon. Iiwan ng ilan ang pananampalataya, susundin nila ang mandarayang espiritu, at ang mga aral ng diablo. Susundin nila ang mandarayang espiritu at ang mga aral ng diablo. Tatalikuran nila ang Diyos at pupunta po sila sa aral ng diablo. Isa pong theology po, sabi po. Sabi din po sa 2 Timothy chapter 4 verse 3, sapagkat darating ang panahong hindi nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig, mangangalap sila ng mga gurong, walang ituturo kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Amen? Yung, ang gusto, kasi karamihan ng mga tao ngayon, ang gusto nga yung prosperity gospel. Ayaw po nila ganitong mga turo. Pag ganitong mga turo, tatalikuran nila. Hindi nga ganito. Masakit po kasi ito eh. Kung babasahin po natin ito pinag-aaral natin, masakit po itong tanggapin. Pero ito po ay isang paalala. Ano po? Ganun po yung kaimportansyahan ng ating mensahe ngayon. Kasi binibigyan na tayo ng paalala. Tatalikod ba tayo o hindi na? Kasi meron tayong pupuntahan. Mamaya po, mapapangunahan ko na naman yung mga susunod na po. Yun po ang sa letter B. Ang number 1 ay theological. Theological. Ano po? Number 2 po ay, ano po yung ng fact number 2 natin? Sabihin natin. Ay, fact number 1 sa letter B. Ano po? Yung dalawang aspeto. Yung may kinalaman sa pagtalikod ng Diyos. Number 1 niya po yung theological. Number 2 ay ang moral na pagtalikod sa Diyos. Yung moral, ano po? Yung morality, yung pagtalikod, ano po? Mga hindi nananatili kay Kristo at sa halip nagiging alipin muli ng kasalanan at immoralidad. Ito nga po yung moral na pagtalikod sa Diyos. Sabi po sa Isaiah 29:13, sasabihin naman ni Yahweh, yamang sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito, at sa bibig lamang nila ako pinararangalan, kaya malayo sa akin ang kanilang puso, at ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Ang tawag po dito ay mapagpaimbabaw. Tawag po doon. Kunwari ay nagsasamba sa Diyos, sabi nga po, sasabihin naman ni Yahweh, yamang sa salita lamang malapit sa akin ang mga tao ito, at sa bibig lamang nila ako pinararangalan, kaya malayo sa akin ang kanilang puso at ayon lamang. Kaya pala, kailangan pala yung ating, sabi ko na lagi sa inyo, kailangan po natin yung paglapit natin sa Panginoon ay kailangang marugdog at nanggagaling sa puso. Kaya nga po, pag tinawag na sinasabi na I love you Lord and I lift my voice, tapos hindi naman natin sinusunod ang kanyang kalooban. Yun po ay lumalagpak lumalagpak sa terminong mapagpaimbabaw. Ayun mo.
Kaya nga po, yung kanilang pagtalikod ay sa moral na pagtalikod. Morality. Wala po sa kanila yung talagang genuine na pagkilala sa Panginoon. Kaya nga po, napaka-importante po ng aral natin yan kung bakit po kailangan. Ano po? Hindi po basta-basta kasi yung madali pong tanggapin ng Panginoon eh. Ngayon po tatanggapin natin, pero pagtalikod natin, nandun na naman tayo sa immorality. Ano po? At marami pong ganyan, kahit ng mga lingkod ng Panginoon. Baka ako, isa na rin doon. Kaya titignan nyo po, watch out. Mga bula ang propeta. Ano po? Kaya nga sabi ko sa inyo, lagi po tayong nagsusuri. Amen? Pagka kayo po ay dinadala sa kaligtasan, dinadala nila kayo, ang utos po, ng tuturo po, dinadala niya sa kaligtasan, dinadala niya kayo sa knowledge of God, dinadala niya kayo sa Panginoong Jesucristo na magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Yun. Yan na po. Mahirap po talaga. Kahit po pastor. Kasi po sabi po sa Mateo, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay makakaabot o makakarating sa kaharian ng Diyos. Hindi po lahat. Tingnan niyo po. Pag tinatawag natin Panginoon, mamaya basahin po nga natin. Bigyan natin ng lugar yun. Anak ko. Pero kasi tayo mababasa sa Matthew mamaya. Madali ng buklatin. Ano po? Hindi po lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay makaparoroon sa langit. Mahirap. Ano po? Kaya nga po ito eh. Kung ito pong aral na ito ay para na sa tumanggap ng Panginoon, ba't mo patatalikod? Ang masakit, yung wala ka pa sa Panginoon. Double jeopardy. Double ganyan po. Kung yung tumanggap na sa Panginoon, nasa Panginoon na, at tumalikod, ay may parusa. Ay paano pa kaya yung hindi pa tumanggap sa Panginoon? Yun mga sumasaksak sa isipan natin din eh. Hindi po ba? Ulitin po natin. Sabi po sa Isaiah, nabasa na po natin. Sabi po sa Matthew 23, ito po yung isa po sa mga mapagpaimabaw. Matthew 23, ayaw kong basahin sa natin. Matthew 23, verse 27 and 28. Lumisa, nagbigay ako ng assignment sa inyo. Basahin niyo po ang Matthew 23, chapter 23 buo. Ito po, isa po ito sa inyo po Sa mga aba ninyong mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw. Ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng kasamaan. Tingnan po, mga leader ito na binabanggit ng Panginoong Jesucristo ito. Yun nga ba sinasabi ko mapagpaimbabaw ang kanilang pagkilala sa Panginoon. Point number 1. Dapat po, pagka tayo po ay ang pagkilala po natin sa Panginoon ay kailangan wholehearted. Nasa puso natin. Hindi po tayo magpapawindang-windang. Hindi po tayo mag-aabang na pagdating ng subukan ko pagka dumating nga ang pasubok, pagka ako'y tinulungan at hindi tinulungan ng Panginoon, tatalikuran ko ito. Ganun po ang kaalaman, kaisipan ng iba. Hindi po. Alalahanin po natin, hindi po rito ang ating pwesto. Hindi po rito ang ating, sa lahat po na sumasampalataya sa Panginoon. Tayo po ay dayuhan lamang dito sa daigdig na ito. Kaya po yung buhay natin, dito, yung kinikilos natin, ay isa pong, at tawag dito, training. Training ground lamang po natin ito. Kung saan tayo pupunta. Kaya nga po, narito tayo. Gagawin po natin ang lahat ng mabuti sa ikalulugod ng Diyos. Amen? Kaya wala pong plastic. Amen? Mahirap po. Mahirap po yung mga aral. Mabigat na po.
Ako pa nabibigatan. Pero napakadali ko hinanda. Ang dali ko pong sinulat. Tingnan po, hindi tayo magbubuklat. Iisa lamang pong bubuklatin natin mamaya Bible. Iisa lamang po at napakahaba. Isa pong mabahabang kung sa Mateo. Ano po? Punta na po tayo sa part number 2. Ano po yung part number 1 natin? Ang pagtalikod ng isang tao sa Diyos ay maaari lamang mangyari sa mga dumanas na ng kaligtasan, bagong kapanganakan at pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tatlo po yun. Yung isa po kasi tinatawag nilang yung tinatawag nilang born again Christian. Ano po? Ano po? Pagbabago, kaligtasan, bagong kapanganakan, at pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yung naman po iba ay sa pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo, yung mga Christian po na naniniwala sa Espiritu Santo. Tayo po ay naniniwala sa tatlo, Triune God, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Wala pong maliligaw. Kayo po ba ganoon? Kasi po yung iba, yung bagong kapanganakan ay born again. Doon po sila. Tinatawag nilang sila ay born again kasi nga po, doon sila, yun po yung kanilang pinangangatawaran na sila po ay bago na. Ano po? Pagkakaiba po, ano po? Yun po yung sa amin. Assemblies of God po yung sa amin. Naniniwala po kami sa tatlo. Tatlong persona, isang Diyos. Amen? Nasasaglit po yung mga aral na po. Sabi po sa pack number 2, mga mahigpit na babala. Ayoko mo sabihin babala. Mga mahigpit na paalala tungkol sa pagtalikod sa Diyos. Ginawa upang tayo ay balaan. Ginawa upang tayo ay palalahanan sa nakamamatay na panganib ng pagtalikod sa ating pakikiisa kay Kristo at hikikayatin tayo na magpatuloy sa pagsunod at sa pananampalataya. Ulitin ko po, ang pack number 2 po ay mga mahigpit na paalala tungkol sa pagtalikod sa Diyos. Ginawa upang tayo ay palalahanan sa nakamamatay na panganib ng pagtalikod sa ating pakikiisa kay Kristo at hikayatin tayo na magpatuloy sa pagsunod at sa pananampalataya. Kaya po, hindi naman po lahat negative yung ating binibigyan po tayo ng paalala. Ano po? Sabi po sa Matthew 24 verse 4 to 5, mag-iingat kayo na huwag kayong mailigaw ni naman sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesiyas, at marami silang maililigaw. Isa na po ito yung nando sa Mindanao. Ano po? Siya daw po yung sinugo. Mesiyas. Ano po? Ayan po. Mag-iingat kayo na huwag kayong maililigaw ni naman sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesiyas. Siya raw yung tagapagligtas. Ano po ba yung Mesiyas? Siya po yung tagapagligtas. 1913, meron na rin po nagsabi nito. Siya daw po yun, namatay na. Siya daw po yung tagapagligtas. Hindi ko na po sasabihin kung sino po yun. Magsaliksik po kayo. Marami po. Blasphemy po yun. Blasphemy, kapatawaran po yung parusahang walang kapatawaran. Inaangkin mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Ganun po yung si Satanas di ba? Si Satanas ay anghel. Anghel lang Diyos yan Tumalikod Gusto niyang labanan ng Diyos Hindi po. Ganun din yun. Yung pong gusto sila po ay Mesiyas. Ako ay Mesiyas, ako tagapagligtas. Inaagaw mo yung kapangyarihan at yung kuwan ng Diyos. Na siya ang tagapagligtas. Kaya nga po sabi sa Gawa 4:12, di ba sabi? Walang ibang pangalan na sukat ikaligtas ng lahat ng tao maliban sa pangalang Hesukristo.
Amen? Eh tapos sasabihin mo, ikaw yung Mesias. Ako yun. Noong una, mayroon, member ako doon. Nakita ko tapos sasabihin niya siya Mesias, ay, tatayo na po ako. Alis na po ako sa kongregasyon. At that moment, sasabihin ko, hindi, mali yan eh. Nasa Bible tayo eh. Alam ng Bible from Genesis to iisa lang po ang pangalan, si Yesu Cristo, yung ating Panginoon. Anak ng Diyos. Amen? Tapos sasabihin mo, ikaw ang Mesias. Hallelujah. Ang sabi po sa, ganun din po sa Matthew 24, 11 and 12, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Ang kasama ay lalaganap, ano pat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ganon din po sa Hebreo chapter 2 verse 1. Kaya dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo mailigaw. Yun na nga po, nagpapasalamat ako sa inyo dahil patuloy kayong sumusubaybay sa ating paalala, sa ating turo, sa ating Bible study. Ayun po yung aking gift eh. Yung magturo. Yung magbigay ka po ng kaalaman tungkol sa Panginoong Jesucristo. Para hindi po kayo mailigaw. Kasi po, sabi ko po sa inyo, magkaroon po kayo ng Bible. Pag wala pong Bible, wala po tayong basihan eh. Kasi po, ang ating pananampalataya ay nakabase sa Bible. Tandaan niyo po yun. Pag bumabase po tayo sa according kay kapatid, according kay Ate Auring, according kay Kuya Melchor, bawa. Bumabase po tayo according to the Bible. Saliksikin ninyo ang salita ng Diyos. Amen? Alam po. Hebreo chapter 2 verse 1, kaya dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo mailigaw. Verse 2, ang salitang ipinahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo at bawat sumuway dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. May talagang parusa, ano po? Yun nga po, kaya nga po dapat tayong matakot sa Diyos. Magkaroon ang tao, dapat meron siyang takot sa Diyos. Kasi po, yung takot na yun, yung tungkol sa judgment ng Panginoon. Kasi po, ang lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo, mabuti man o masama ang inyong ginawa. Lahat po tayo. Ay, hindi na ako. Hindi na ako, lalo silang napahamak. Ano po? Sabi po sa Hebrew chapter 3, verse 7 to 8, kaya gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo tulad noong maghimaksi kayo at subukin siya sa ilang. Ano po? Sabi, huwag na pa kayo magpapadelay-delay, huwag na pa kayo magpapaanda-panda, huwag na pa kayong pagpatumpik-tumpik. Pag nakarinig po kayo, sabi, pag narinig nyo ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Amen? Kasi po yung salita ng Diyos talagang, ito lalo ito pinag-aaralan natin, matalim to eh. Matalim ito. Kaya ako po, ibinibigay na po ito kasi ilang days na po tayo, more than 40 days na tayo. Meron na po kayo natanggap na salita ng Diyos na naging aral na po sa inyong mga kaisipan. Kaya hindi na po kailangan yung malalambot. Kailangan may matigas na. Ano po? Paunti-punti po itong papatigas yung ating kinakain tungkol sa salita ng Diyos. Ito po yung kinakain natin. Pag-aaral. Ibig sabihin nun. Yung pag-aaral. Yun po yung kinakain natin. Kaya po, tapos na po. Punta na po tayo sa pack number 3. Akala ko may kadugtong pa. Punta na po tayo sa pack number 3. Ano po yung pack number 2? Mga maigpit na paalala
tungkol sa pagtalikod sa Diyos. Number 3 po, fact number 3, mga dahilan, ayun, ito na po ang mabigat. Mga dahilan ng pagtalikod sa Diyos. Okay? Number 1, letter A, kawalang pananampalataya. Mga ayaw na mga katotohanan. Mga pangaral. Ayaw na mga katotohanan, mga pangaral, mga babala, at mga aral na salita ng Diyos. Ito po yung kawalang pananampalataya. Yung ayaw nila ng mga katotohanan, mga pangaral, mga paalala, at mga aral na salita ng Diyos. Yan nga po, yung letter A, ano po? Kawalang pananampalataya. Ito nga po yung sinasabi ko eh. Ito pong warning na ito, para sa sumasampalataya, paalala, ano po? Paano pa kaya yung hindi pa sumasampalataya? Ano po? Sabi ko sa Mark 1, Marcos chapter 1 verse 15, dumating na ang tagtang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Ganon din po, sabi po sa John chapter 5 verse 46 and 47, kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako ipaniniwalaan din sana ninyo sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ito po ang Panginoon Hesus Kristo na sasalta rito. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko? Amen? Ito po ay tungkol, sinabi po ng Panginoon Hesus Kristo. Kasi po, ang lumang tipan, karamihan po, mas marami pong sulat si Moises. Kaya nga po doon. Kung naniwala po kayo kay Moses, ano po, di dapat maniwala din kayo, sabi niya, sa akin. Sabi po ng Panginoon, hindi po ako, hindi po ba sabi niya, kung naniwala kayo kay Moises, dapat naniwala din kayo sa kanya, sa Panginoon Hesus Kristo. At dahil may sinulat si Moises tungkol sa akin, dapat pinaniwalaan niyo na lahat ng sinasabi. Di ba? Sabi ng Panginoon niya. Kasi nga po, yung ayaw po nilang ay yung kawalan ng pananampalataya ng iba. Ano po? Nakalulungkot. Meron pala pang ganito. Sana po ay hindi po tayo dito kasama. Ano po? Ganon din po sa John chapter 8 verse 45 and 47. Ngunit ang sinasabi ko ay ang katotohanan. Ang Panginoon naman nagsabi ito. Nagsabi po nito. Ngunit ang sinasabi ko ay ang katotohanan, kaya hindi ninyo ako pinaniniwalaan. Sino sa inyo ang makapagsasabing nagkasala ako? Kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit hindi ninyo ako pinaniniwalaan? Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mula sa Diyos, kaya hindi ninyo pinakikinggan ang salita. Masakit, ano po? Yun po talaga, yung ayaw maniwala. Hindi po naniniwala sa salita ng Diyos. Kaya po maraming against po sa Bible eh. Oh, yung Bible, sulat ng tao lang yan. Mani. Ito niyo po yung sa Isaiah 53. Oh, sa Isaiah sa sumulat to, ay nangyari sa Panginoong Jesucristo sa bagong tipan. Paano po yun? Marami po. Pag-aralan niya po natin yun. Lahat po nang nagaling sa, meron ako nun, may aklat ako nun. Lahat po nang nanggaling sa bagong tipan, nangyari sa lumang tipan. Para mapatunayan natin na how authentic the Bible is. Kasi nga po, ang lahat ng sulat sa Bible ay dinikta ng Santo Espiritu. Sinulat. Naisulat po ito. Bakit po nagkatugma? Nagkataon lang ba? No, marami po yun. Paano yun? Paano yung masasabi nagkataon lang? Ang dami po lang. Pag-aaralan po natin. Meron po tayong oras pa. Meron po tayong araw. Kasi po may nakahanda na po ako para sa linggo tungkol sa pagpapagaling. Pagpapagaling ng may mga karamdaman. Meron po ang ating paksa sa linggo. Pero gusto kong paksain natin yun. Yung katotohanan na meron nangyari sa bagong lumang tipan, nakikita sa bagong tipan.
ibabahagi ko po sa inyo kasi tayo po ay nasa Bible study. Amen? Para mapatunayan ko na ang Biblia ay isang authentic book. Amen? Kaya po huwag na po tayo magdududa. Huwag na po tayo magpapatumpik-tumpik. Huwag na po tayo magpapadelay-delay. Ano po? Bumili na po tayo ng Bible. Galing mag-ahente. No? Ano po? Ano po? Ayun po. Ang sabi po. Ulitin ko po sa John 8:45 to 47. Bata po tayo doon. Ang dami kong adlib na naman. Ngunit ang sinasabi ko ay ang katotohanan, kaya hindi ninyo ako pinaniniwalaan. Sino sa inyo ang magkapagsasabing nagkasala ako? Kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit hindi ninyo ako pinaniniwalaan? 47, ang mula sa Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Yun nga po yung Bible. Ngunit hindi kayo mula sa Diyos, kaya hindi ninyo pinakikinggan ang salita ng Diyos. Amen? Amen? Letter B. Pangalawa po, ang binibilang po natin ang mga dahilan ng pagtalikod sa Diyos. Ang number 1 ay kawalang pananampalataya. Number 2 ay mahalaga ang salibutan kaysa makalangit. Yon. Ayaw nila na makalangit. Ano po? Mas mahalaga yung salibutan. Siguro material things. Ano po? Basahin po natin. Hebreo 11 verse 6, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Sapagkat, ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos. At siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Sabi din po sa Hebreo chapter 4 verse 16, kaya't huwag na tayong magkatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Amen? Kaya nga po napakahalaga, mahalaga ang salibutan kaysa makalangit. Yun po yung sabi nila. Ano po? Kaya nga, kinalulugdan ng Diyos, hindi kinalugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Kasi nga po, mas importante sa kanila ang nasa sanlibutan. Letter C, pangatlo, panliling lang ng kasalanan. Nalilin lang tayo ng kasalanan. O napupuot sa katwiran. Lagyan ko po ng cross parenthesis. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9, hindi ba ninyo alam na mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalo niya, nakikiapid sa kapwa lalaki, kapwa babae, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen? Yun po, yung panglililig lang ng kasalanan. Nanilil lang tayo ng kasalanan. Ano po? Ganoon din po sa Hebreo chapter 3:13, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa upang ang sino man sa inyo'y di madaya at maging alipin ng kasalanan. Yun nga po. Yung kasalanan po ay isang mapanglinglang. Mandaraya. Tutoksuhin po tayo. Hindi po ba yun po yung naging papel ni Satanas kay Eva at Adan? Ano po? Yun po. Number 4. Yun daw po sa katigasan ng ating. Ito po yung mga dahilan ng pagtalikod sa Diyos, ha? Number 4 na po tayo. Number 4 ay sa katigasan ng puso. Tigas ng puso, ayaw talaga. Marami nang naririnig na salita ng Diyos. Binabaliwala. Matigas ang puso. Kahit na siguro isaksak mo yung ilang beses mong ibahagi ang salita ng Diyos, hindi nakikinig. Matigas ang puso. Purihin ang Panginoon sa inyo, mga nakakapanginig ngayon. Lalo ngayon ako nakasubaybay. Kasi po, pagka ganitong alauna, alam niyo mag-umpisa na tayo, nandyan na kayo. Why? Ang lalambot ang puso niyo. Parang bulak. Handa kayong makinig. Amen.
handa kayong magkaroon ng additional input sa buhay ng inyong pananampalataya. Amen? Ang sabi po sa katigasan ng ulo, sabi po sa Hebreo 3:15, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, gaya ng inyong ginawa nang maghimagsik kayo sa Diyos. Ganon din po sabi niya sa Hebreo chapter 4, verse 6 to 7, ang mga unang nakarinig ng mabuting balita ay hindi nakapasok at nakapahinga sa piling ng Diyos dahil sa kanilang pagsuway. Ito na nga po, nakakinig tapos umuwi pa. Ngunit ang totoo ay may papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Amen. Talaga naman po. Pangako na yun eh. Merong, ang totoo ay may papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Kaya muli siyang nagtakda ng isang araw. Pagkatapos ng napakatagal na panahon, sinabi niya sa pamamagitan ni David, kapag narinig niyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Binibigyan niya po, nagbigay po siya. Kasi po dito po, kaya nga po nabanggit niya, marami na pong nakinig sa kanya noon, may mga tamalikot. Bahay? Kanya po yung niligtas po sa Ehipto. Na po? Di ba matatigas ang ulo no? Pag dumating sa medyo na uho, yun lang, nagutom, nag-uho eh. Napaghanap, naghahanap sila. Tapos inilikas mo kami sa Ehipto, dadalhin mo kami rito, para dito kami mamatay. Mga ganun yung mga salita ba? Buti pa, nandun kami sa dahil ba naghihirap kami, may kakainin kami, may inumin kami. Yung mga reklamo ng mga mabababaw ang pananampalataya. Amen? Marami po nalipol doon sa panahon na yun. Yung ilalis po sa Ehipto, ilan lang po natira. Sila Joshua na lang po natira. Ilan lang po, sila Caleb. Hindi naman po lahat po ng ilalis sa Ehipto, hindi na po nakarating sa lupang pangako eh. Sa katigasan ng ulo, pinuksalan sila ng Diyos doon. Amen? Di ba naalala nyo yung pagbaba ni Moises mula sa bundok? Naabutan niya na yung mga tao ay may ginawang Diyos-Diyosan na kambing, toro. Ba? Ang yun? Ano po? Kaya sabi niya, ang panig sa Diyos, kay Yahweh dito. At ang panig dyan, pinuksa po yung... Basahin niyo po kasi, meron pa rin Bible. Noon pa lang po, pumupuksa na ang Panginoon po. Sodom at Gomorrah. Ano po? Yung walawakang baha, Kinuwe. You see? Ngayon pa kaya? Kaya nga po, napakahalaga ng paalala eh. Huwag maging matigas ang inyong puso. Ang puso. Huwag matigas ang inyong puso. Sabi po. Katigasan ng puso. Ito po na po tayo sa letter 5. Ayoko na pong mag-adlib pa. Naalala ko, Bible study tayo para ako yung nagsisermon na. Ang sermon po kasi ay preaching po ay sermon. Hindi nga pala ako, parang ako, pasensya po, lumalagpas yata ako. Nag-aaral po tayo, hindi pa ako nagpipreach. Ano po? Pero napupunta sa preaching. Napupunta sa preaching. Number 5. Ano po, binibilang natin ulit, yung mga dahilan ng pagtalikod sa Diyos. Number 5, napipighati ang Espiritu Santo. Ayan. Yung nalulungkot ang Espiritu Santo. Alalahanin niyo po, ang sabi po, ang lumait sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran. Laitin niyo na yung pangalang Jesus. Kaya po maraming tao ngayon, magpangalan Jesus. Yung isa pong kasama sa Kapitolyo, Pastor Jesus Parungaw. Ginagamit kasi nila yung pangalan na Jesus. Wala yun. Pero yung pang lumalait sa Espiritu Santo, wala pong kapatawaran. Mababasa po sa yun sa Matthew chapter 12. Mababasa po natin mamaya. Na po. Lumait sa pangalan ng Panginoong Hesus.
okay pa yun. Kasi nga po, ginagamit na nga nila yung pangalan ng Panginoon Jesus. Ano po? Ang sabi po sa Ephesians chapter 4:30, huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang panahon. Ganon din po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 19 to 22. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Ganon din po, sabi sa Romans 8:13, sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa layaw, sa laman. Ngunit kung ipapapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Amen? Yun po ang panglima ng mga kadahilanan ng pagtalikod sa Diyos. Number 1, ang kawalan ng pananampalataya. Number 2, ang katigasan ng puso. Number 2 po ay mahalaga ang salibutan kaysa makalangit. Number 3 ay ang pagdililangan ng kasalanan. Number 4, ang katigasan ng puso. And number 5, napipighati ang Espiritu Santo. Pupunta na po tayo sa pack number 5. Ito po ay number 4. Tayo po ay 5 packs lang. Hanggang 5 lang. Ano po? Second to the last na po ito. Sabi po sa pack number 4, kung ang pagtalikod ay magpapatuloy nang hindi na itutuwid ang mga tao, yun. Kung ang pagtalikod ay magpapatuloy at hindi na itutuwid ang mga tao, ay maaaring hindi na magkaroon ng ikalawang pagkakataon. Kaya nga po tayo nag-aaral para meron po tayong nalalaman. Pagtutuwid, pagbibigay ng paalala po ng ating pinag-aaralan. Po. Ang sabi po, mga dumanas na ng kaligtasan kay Kristo, sabi po sa Hebreo chapter 10 verse 26 and 27, kung matapos nating makilala at tanggapin ang katotohanan, ay magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala. Wala nang haing maihahandog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Wala nang natitira kundi ang nakapangingilabot na paghihintay sa darating na paghukom at ang nangangalit na apoy na tutupok sa mga kalaban ng Diyos. Dapat po nating malaman na mayroong tunay na impyerno at mayroong tunay na langit. Kasama, kapiling ang ating Panginoon. Yun po. Gusto ko ba ipaalam sa inyo? Sa Bible, nagsasabi, mayroong impyerno at mayroong langit. Amen? Ganon din po. Yun na rin po ang pack number 4. Isa lamang po. At ganito po yung number 5. Ito na po yung huling sa ating pinag-aaralan. Ang pack number 5 ay sila na tunay na nagmamalasakit sa kanilang espiritual. Sila ang nagmamalasakit sa kanilang espiritual na buhay. Tayo, nagmamalasakit. Inaalagaan natin. Kaya nga tayo nakikinig ngayon. Inaalagaan natin ang espiritual natin. Tama? Amen? Kaya nga tayo nag-aaral Kaya ako alam ko, kaya kayo nandyan Kasi nga po, may malasakit kayo sa inyong pananampalataya, sa inyong spiritual. Amen? Kaya nga tayo nag-aaral Pare-parehas po tayo. Ako po hindi. Ako po kasama po ninyo. Kaya nga po, ako pati paghahanda lang dito, ako natututo Nauna po ako natututo. Ano po? Sabi po. Kauna-unang ka rin tinatamaan. Kauna-unang din ako tinatamaan. Kaya minsan ayaw ko ipigay. Parang sobrang tama ka ako sa akin ito. Ano po? Ganun Kaya nga po, kasi nagmamalasakit tayo sa ating spiritual at nasusumpungan sa kanilang puso ang pagnanais na bumalik sa Diyos sa pagsisisi
malinaw na pinapatunayan ng kasulatan na ayaw ng Diyos na mapahamak ang sino man. Amen. Amen. Kaya nga kaya nga siguro, sinulat ko to kasi biglang paalala. Kasi ang gusto nga ng Diyos, ayaw nga ng Diyos na ang lahat Ay mapahamak. Isipin niyo po, very common application. Kayo po nagpupundar ng gamit. Amen? Nagpupundar kayo ng mga anak, ng pamilya. Tapos ang isa sa pamilya, di ba, masakit sa inyo yung mawawala? Nakuha niyo po yung punto ko. O yung isang gamit nyo nawala. Di ba? Ay ayaw nga ng Diyos. Ayaw nyo nga na mawala ang bawat isa sa pamilya niyo. Ikalulungkot, ikababasag ng inyong damdam. Ang Panginoon pa kaya. Ang Panginoon pa kaya. Hindi, yun lang ang concept dun Ano? Ang Diyos ayaw niya nga na mapahamak ang lahat Hindi naman ang Diyos ang tumatanggi sa atin Tayo tumatanggi at tumatanggap sa Kanya. Isipin niyo po yun. Simple application. Meron tayong mga anak, ayaw natin na mapahamak ang bawat isa. Amen? Ako hindi ko para yun. Ngayon po lang, pumasok lang po yun. Ayun sabi ko sa inyo, ginagabayan tayo ng Espiritu Santo. Amen? Ang sabi po, sa 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Amen? Hallelujah. Ganon din po, sabi po sa Isaiah chapter 1 verse 8, hali kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busila sa kaputian. Amen? Ganon tayo. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Ganon kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kabila na tayo ay maruming-marumi. Hindi pa sinabi na mabahong-mabaho. Ano po? Siyempre, pag marami, mabaho po yun. Ano po? Pero, andyan po siya. Handa po siya kayo tanggapin. Sa pamamagitan po ng pagsisisi at pagbabalik loob sa kanya. Amen? Praise the Lord. Ang ganda po, no? Ulitin ko. Ang ganda kasi. Isaiah verse 1, chapter 1, verse 8. Hali kayo at huwag magliwanagan tayo. Gaano man karumi ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busila sa kaputian. Amen? How good is how great is our God. Sing with me, how great is our God. Amen. Napapakanta ko pag maganda. Kaya lang pag may tugtugan mo sinabayan. Kaya lang, pag meron ka tayo dito, kaya hindi na po ako sumasabay ngayon. Winawarningan ako ng sa property, tawag doon. Property rights po yun. Ng kanta pag sinabayan. Ni-registered na po nila. Patented na. Lalo na kung may Winawarningan ako. Lumuguwit yung po sa cellphone ko yun. Warning, you are muted in other country. Ewan ko sa inyo, baka pati sa inyo, namimute ako. Ano po? Ang sabi po saan na po tayo? Sa pack number 5, sila tunay nagmamalasakit sa kanilang spiritual at nasumpungan sa kanilang puso ang pagnanais na bumalik sa Diyos sa pagsisisi. Yun po. Number 2 po, number 2, ipinahayag na muling tatanggapin ng Diyos ang mga nagsisisi at manunumbalik sa Kanya. Santiago 5:19-20. Mga kapatid, kung nalihi sa katotohanan ang isa sa inyo at may isang nagpapanumbalik sa Kanya,
Ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagligtas sa kaluluwa nito sa kamatayan at sa gayoy napawi ang maraming kasalanan. Yun na po. Kaya nga po tinatawag, sabi ko sa inyo, ito pong ating tema ay lumalagpak sa salvation. Mabigat ng mensahe, pero ito po ay sa salvation. Ano po? Yan yung sabi po doon, yung sino daw po yung magpapanumbalik, magpapanumbalik doon sa mga nalilihis sa katotohanan. Ano po? Yung naliligaw. Yun daw pong nagpapabalik ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan. Amen? Ganon din po sa Jeremiah chapter 15 verse 19. Ganito ang tugon ni Yahweh. Kung manunumbalik ka, tatanggapin kitang muli. At ikay muli kong gagawing alagad. Kung magsasalita ka ng bagay na may kabuluhan, at iiwasang sambitin ng anumang sumpa. Ililigtas kita sa kamay ng masasama, at iingatang laban sa mararahan. Amen? Talagang tayo ay mahal ng Diyos. Ano po? Ayon na tayo ay malihis ng ganda. Ganon din po sa Lucas chapter 5, verse 31 and 32. Sumagot si Jesus, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Yan nga po, ang gusto niya po ay lahat nga po ay magkaroon amaligtas. Ayaw niya pong mapahamak ang lahat. Sabi po sa Lucas 15:10, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisit sumalikod sa kanyang kasalanan. Amen? Purihin po ang Panginoon. At yun na po yung ating mga napag-usapan. Ang sabi po sa fact number 1, ang pagtalikod ng isang tao sa Diyos ay maaari lamang mangyari sa mga dumanas na ng kaligtasan. Ano po? Ang pangalawa po ay fact number 2, ang mga mahigpit na paalala tungkol sa pagtalikod sa Diyos. Fact number 3, ang mga dahilan ng pagtalikod sa Diyos. Ang fact number 4 ay kung ang pagtalikod ay magpapatuloy na hindi na itutuwid ng mga tao, ay maaaring hindi na magkaroon ng ikalawang pagkakataon. Kaya nga po, tayo po ay binibigyan ng pagkakataon. Tinutuwid tayo pag tayo po ay naliligaw. At ang huli po, yung fact number 5, sila na tunay na nagmamalasakit sa kanilang spiritual na buhay. Amen? Dadako na po tayo sa ating conclusion. Ang sabi po, ang personal na pagtalikod, ito daw po ay noun, tao. Ano po? Ang sa Greek po ito, ang tawag po ito sa Greek ay apostasia, yung personal na pagtalikod. Sa Greek word po nito ay ito po ay apostasia. Sabi po sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3, sa anumang paraan huwag kayong padaya kanino man. Ang araw ng Panginoon ay hindi darating hanggat hindi nagaganap ang huling paghihimagsik labang sa Diyos at ang paglitaw ng suwail ang itinalaga sa walang katapusang kaparusahan. Yung po, yung noun, yung ano po yun? Yung po yung suwail. Yung personal na pagtalikod. Yung po ay paglitaw po ng suwail. Yung salita po naman pong talikdan, gaya po nung nating nabasa ron sa ating teksto, sabi po ron, mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa talikdan. Ano po yung talikdan? Ito po ay Greek word, ito daw po ay verb, pandiwa, at ito po ay may Greek word na apestemi. A-P-H-E-S-T-E-M-I. Apestemi. Iyon po ang Greek word ng talikdan. Isang paglayo, pagtalikod, paghihimagsik, pag-alis, pag-atras, at pagtatakwil sa dating pinaniniwalaan. Kaya ang taong ito ay lalong nagiging masama
kaysa dating hindi pa siya nakatatanggap ng kabutihan at kaloob ng Diyos. Ito ay babala upang ang sinuman ay huwag mag-isip o gumawa ng pagtalikod sa Diyos. Ito po, nasa conclusion na po tayo ha. Sabi ko po ito, basahin po natin yung 6:33, ngunit pag sumakitan ninyo. Matthew 6:33, ngunit pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Meron ko lang pong gustong i-interpret dito. Ang sabi po doon, pag sumakitan ninyo, ngunit pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat, ang paghariin kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Ano po ba yung ipagkakaloob na kailangan ninyo? Yung kayo ay magkaroon po o mapagharian ng Diyos. Yung iba kasi na-apply dito ay pagkatapos na bibigyan na ako ng pagpapala. Material lang inaasahan natin dito. Hindi po yun. Kasunod na yun. Pero kasunod yun. Kasi po, tingnan niyo po ha. Hihinya po, isa pong pag-aaral ito eh. Tingnan niyo po. Yung iba, sinasabi nila, sabi, ngunit pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat, ang paghariin kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Yung kailangan po ba ninyo, material? Hindi po. Ano po yung kailangan ninyo? Yung tungkol po doon sa sinasabi doon na nang higit sa lahat, ang pagharian kayo. Yung kailangan nyo na kayo, ano ba ang mga kailangan nyo? Kailangan natin na tayo ay pagharian ng Diyos. Yun na nga po, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Yung po yung mga kailangan natin. Hindi po material yung, at ipagkakaloob, hindi po material. Ang sinasabi po doon, at ipagkakaloob, yung masunod natin. Ano po ba yung mga kailangan natin para masunod natin ang kaharian ng Diyos? Yun po ang sinasabi doon. Kasi po, kaya nga po meron tayong how to read the Bible eh. Hindi po, minsan ginagawa natin, lalagyan natin sa material po. Marami po. Masabi po nga nila, material yun eh. Hindi po. Ano po yung kailangan? Yun po dapat pag-iisip ng ano eh. What? Sabi ko sa inyo, what, who, why, where, when? Ano po? Ganon din po sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo. Ito po yung sabi ko kanina, babasahin po natin, kasama po sa ating parting ways or conclusion. Yung sabi po sa Mateo, chapter 12, verse 43, babasahin ko po. Ulitin mo kung anong verse. Matthew chapter 12, verse 12, verse 43 to 45. Ito po yung sinabi ko kanina, yung tungkol sa ano, bago po tayo pumunta sa 43. Ito po yung sabi ko sa inyo, yung tungkol dun sa Espiritu Santo, yung paglalait. Kaya sinasabi ko sa inyo, ipatatawad sa mga tao anumang kasalanan at panglalait. Ngunit hindi ipatatawad ang anumang panglalait sa Espiritu Santo. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin maging sa panahon ito o magpakailanman. Kaya nga po, huwag po natin lalaitin ang Espiritu Santo. Yan po. Ito po yung sabi ko sa ating conclusion. Napakalaga po nito. Kapag lumabas mula sa isang tao ang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lupa at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sinabi niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik niya ay makikita niya itong walang laman, malinis at maayos. Kaya yumayaon siya at nagsasama pa ng 7 espiritong masama kaysa kanya. Pumapasok sila at naninirahan doon. Kaya sumasama ang kalagayan ng taong yon. Ano po ibig sabihin po? Yung po yung
umalis na. Umalis na po yung espiritu. Ano po? Umalis na po yung masama sa kanya. Pero nung pagbalik niya, yung tao, tumalikod sa Diyos, ano po? Nawala, kaya po tinawag na malinis na. Tumalikod na siya sa Diyos eh. Kaya malinis na. Wala na po yung grace of God doon sa bahan ng kanya. Bumalik yung umalis na dyablo. Nagsama pa ng 7. Kaya ang taong tumalikod sa Diyos ay nagiging sobrang sama pa. 7 iba yung kasamaan pa ang nangyayari sa mga taong tumalikod sa Diyos. Yun po ay isang paalala. Huwag na po tayong tatalikod sa Panginoon. Pag tumalikod po tayo, babalik po tayo sa sanlibutan, ang ating magiging kasamaan. At ang sabi po sa napanag-aralan natin, wala nang ibang hain na tayo matatanggap. Hindi na po ulit maipapako ang Panginoong Jesucristo. Kaya no way para tayo ay tumalikod sa Panginoon. Amen? Ang iniisip ko po, ito po ay ating merong Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Ay naalala ko, paano po yung wala? Samantalang tayo nakatanggap na o tinanggap na ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay, kung tayo ay babalik. Ngari, tumalikod tayo, panandalin talikod, tayo babalik, tayo tatanggapin. Ayon sa napag-aralan natin. Pero paano po yung hindi pa po tumatanggap sa Panginoon? At inabutan na po ng pagbabalik ng Panginoon dito. Yun po ang kinatatakot ko. Yung pagbabalik ng Panginoon, wala pong nakakaalam ng oras, ng araw, ng buwan, ng taon ang pagbabalik po ng Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sana po ay mag-double time tayo. Katulad po nung sabi ko kanina, purihin ang Panginoon doon sa mga nag-share ng ating gawain. Nagiging sandata tayo o nagiging daan tayo ng kaligtasan nung mga friend ng friend ninyo. Para tayo, para sila ay madala sa kaligtasan dulot ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po ang Panginoon. Hindi pa po huli ang panahon. Meron pa po tayong panahon. Samantalahin po natin ang pagkakataon. Amen? Dadako na po tayo sa ating prayer. Praise the Lord. Hallelujah. Sana po ay nagkaroon tayo ng karagdagang aral. Sabi ko na po kanina, sa linggo po, nakakalahati na po na ihanda ko doon sa kagalingan. Kagalingan sa mga may karamdaman at mga may mga sakit. Yun po ang ating paksa para sa linggo. Purihin po ang Panginoon. Narito po yung mga nag-join. Muli, dadako tayo sa ating mga ipapanalangin, mga concern ng bawat isa sa atin, sa pangunguna nila Teresita, Jocelyn, Teresa, Rochela, Lucy, Evangeline, si Dali, Rizal Milarpis Jr., si Dayan, si Joshua, Christina Camille and family, Rodel Gatchalian, Palan and family, Giselle Cabrera Milarpis, si Juby Quinjo, Romel Santos, Ed Cabrera, Gloria Bravo, Dalia de la Cruz, Alessandro Caporali, Esme Torres, at sa lahat ng naabot ng ating FB Live, taas po natin sa Panginoon yung lahat. Gayon din, panalangin para sa kaarawan ni May na asawa ni Adorbilio, at ang ating mga kaanak at mga kaibigan na mga OFW, sila sa Japan, sila John Patrick Castro, Leonardo Angelo Gaspar, Leonard Capras, Juby Quinjo, J.R. Santos, Jesus sa Corpus Castro, sila Marciana Pajardo at Bay, si Lucy Milarpis, sa USA, Lenny Cruz and family, sa Middle East, sila Ed Cabrera, Cathy Cabrera, Jason Cabrera, Edwin Arnubit, Lynn Maglacre, Marvin Pangilinan, Butch Gonzales, sa Taiwan, si Anduria, sa Australia, ating mga kaibigan, mga ating mga ipapanalangin.
Purihin po ang Panginoon sa mga nabasa pong pangalan. Naputol. Purihin po ang Panginoon bago naputulan. Nag-warning na po. Naputol na po isa. Ako sa ating panalangin. Muli Panginoon. At makapangyarihang Diyos. Muli Panginoon na kami lumalapit sa iyo. Nagpupurit, nagpapasalamat sa tunay na pangalan at kapangyarihan mo Panginoon. Salamat nga po, Panginoon, sa araw na ito na binigay mo sa amin ang iyong salita, isang paalala upang kami hindi mag-iisip o gagawa ng pagtalikod sa iyo. Tunay nga malulungkot ka kung kami, Panginoon, ay tatalikod. Lalo na mabibigyan namin ng pagkikiti ang Santo Espiritu sa aming pagtalikod. Kaya nga po, Panginoon, sa hapong ito, sa lahat po ng nakatunghay sa aming Bible study na ito at ng pangalang narito sa nag-join sa ating Bible study ay dinataas ko nga po Panginoon na kami nga po ay bigyan mo ng pananampalatayang matigas Panginoon, yung firm Panginoon ang aming pananampalataya. Alisin namin, Panginoon, ang mga pananampalatayang madaling matangay ng mga kasalanan, madaling matangay ng mga hiphayo o material na bagay. Panginoon, dagdagan mo po ang aming nalalaman tungkol sa iyo. Upang ang aming pananampalataya, Panginoon, ay maging matibay at hindi kami tatalikod. Tunay nga po, Panginoon, na ang mga tumatalikod ang wala pang pananampalataya sa iyo. Gasino pa kaya sila, Panginoon? Kaya nga po, Panginoon, sa pagkakataong ito, itinataas ko po ang lahat na nag-join na ito, Panginoon. At sa lahat po ng makikinig at nakakapanood pa ng live FB Live na ito ng ating Bible study. Dalangin ko, Diyos, na abutin mo po ang wala pa po sa iyo, Panginoon. Maawa ka po sa kanila. Mula po ang lahat ng tao upang sila po ay magbalik loob sa Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na nalalapit na ang iyong pagbabalik. Panahon namin upang samantalahin ang pagkakataon na ang lahat ng mga wala pa sa iyo, Panginoon, ay madala namin. Kaya nga po, Panginoon, sa lahat po ng aming magagawa ay ma-share ang salita ng Diyos na ito. Salita na ito upang ang mga hindi pa po naabot ng iyong pagpapala, Panginoon, ay magkaroon na nga po, Panginoon, sila ng kaligtasan. Lord, salamat po sa lahat ng tao at sa lahat po ng mga pangalang narito, Panginoon, at sa lahat po na makatutunghay pa at makakarinig pa po ng aming Bible study na ito. Tinataas ko nga po sila sa iyo, Panginoon. Patuloy mo nga po silang patatagin sa kanilang mga pananampalataya. Hawakan mo po ang kanilang puso, ang kanilang isipan, ang kanilang kaluluwa, Panginoon, upang sila ay tumagal sa kabila ng mga pagsubok, upang hindi kami manglulupaypay sa kabila ng kagutuman, hindi kami manlulupay sa kabila ng mga karamdaman. Panginoon, hindi ito hadlang para kami ay bumitaw sa iyo. Dapat alam namin, Panginoon, ang mga ito ay isa lamang mga pagsubok upang kami, Panginoon, ay madalisay ang aming pananampalataya. Huwag kaming mag-iisip, nagtumalikod sa iyo. Ni gatiting na pagkakataon ay huwag naming bibitaw o kaming bibitaw sa iyo. Sapagkat tunay nga po, Panginoon, ang aming kaalaman na ikaw ang Diyos na mapagpala, ang Diyos ng awa, ng Diyos ng kaligtasan, ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, Panginoon, wala pong dahilan para kami ay tumalikod sa iyo, sapagkat ipinapakita mo sa amin na ang tatalikod ay mapupunta sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mananatili hanggang wakas sa kabila ng lahat ng mga problema, sa lahat ng karamdaman, hanggang sa kamatayan, Panginoon,
ay mananatili kami sa iyo, Panginoon. Hindi kami tatalikod sapagkat alam namin, ikaw ay aming makakapiling pagdating ng panahon. Salamat po, Panginoon, sa kaalaman mo na ikaw ang Diyos na aming inaasahan sa lahat ng bagay. Na kung kami hiwalay sa iyo, ay wala kaming magagawa. Tunay nga po, Panginoon, na napakadakila ng iyong pag-ibig sa amin. Sa kabila na kami nariyan ka, Panginoon, at pilit kaming inaabot. Pilit kaming inaabot ng mga naliligaw. Pilit kaming inaabot ng mga tumatalikod, Panginoon. Ikaw ay napakadakila, Panginoon. Wala pong makakapantay sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Patuloy ko pong itinataas din po sa iyo ang lahat ng kailangan ng mga taong narito ngayon na sumubaybay. Abutin mo po ang kanilang mga buhay. Dagdagan mo po ang iyong dagdagan mo po ang kanilang kalakasan, kagalingan, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman. Ganon din po, Panginoon, sa pagtataguyod ng kanilang kailangan sa kanilang buhay. Ang trabaho, Panginoon, o anumang pagkakakitaan upang makapagtaguyod ng kanilang buhay dito sa lupa. Lord, salamat po, Panginoon. Abutin mo po ang lahat, Panginoon, ng kanilang mga kahilingan. Nasa pamamagitan po ng aming pananalangin ito na may pananampalataya. Ikaw po ang Diyos ng awa. At wala po magagawa sapagkat ikaw ay makapangyarihan. Salamat po, Panginoon. Patuloy po namin itinataas sa iyo ang lahat ng aming mga leaders ng aming bayan. Mula po sa aming Presidente Rodrigo Roa Duterte, sa aming Governor Daniel Fernando, ganon din po sa aming Vice Governor Willie C. Alvarado, at sa lahat po ng empleyado ng aming Philippine Government, Bulacan Government, Panginoon, sa Kapitolyo, lahat po ng empleyado, Panginoon, lahat po ng board members, lahat po ng mga department heads, at particularly, Panginoon, sa accounting office, nasa pangunguna po ni Ma'am Marites Prinal at Ate Merly de Belen Paulino. Abutin mo po at hindi po lingid sa iyo ang lahat ng mga empleyado ng accounting office. Abutin mo po, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan. Abutin mo po, Panginoon, ang kanilang kanilang mga kaanak at lahat po ng kanilang mahal sa buhay. Abutin mo po ang kanilang pangangailangan. Iligtas mo po sila, Panginoon, sa COVID-19, sa kanilang pagtatrabaho, Panginoon. At dalangin ko ang iyong masagalang pagpapala, materially and spiritually, sa bawat isa. Ngayon din po sa lahat ng pangalang narito, O Diyos, itinataas ko po sa iyo ang iyong pagpapalang material, Panginoon, sa kanilang pangangailangan. Batid mo po, Panginoon, ang kalagayan ng bawat isa sa panahong ito. Ikaw nga po, Panginoon, ang magpo-provide ng aming makakain, ng aming gagamitin, ng aming gagastusin, at lahat ng aming kailangan. Panginoon, hindi ka maramot upang ito ang hindi mo may pagkaloob sa amin. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos ng pagpapala, Diyos na lumikha ng lahat ng bagay at walang imposible sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Patuloy po kami nagpupurit ng papasalamat sa iyo. Ikaw ang Diyos na aming kinikilala at hindi namin dapat talikuran kailanman. Salamat po, Panginoon. Ito po ang kasama namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.